Welcome po sa Tito Manny TV. Nailibing na po ang batikang newscaster at isa sa mga haligi ng telebisyon na si Mr. Mike Enriquez. Much has been said about the story of the life of Mr. Mike Enriquez. Pero ako po, meron akong isang natuklasan na ngayon ko lang nalaman. Ito po yung madalas na nasasamid si Mr. Mike Enriquez. At kapag matapos ang bawat samid, sasabihin niya, "Excuse me po." Yung bang pagsamid-samid niya ay may kaugnayan sa kanyang karamdaman? Ito po, nabasa ko sa GMA News. Mike Enriquez, bakit nga ba nasasamid kapag umi-ere sa telebisyon? Isa sa mga hindi malilimutan na mga manonood tungkol kay Mike Enriquez, ang trademark niyang "excuse me po" na kanyang sinasabi sa tuwing masasamid siya sa ere. Pero ano nga ba ang kwento sa likod nito? Sa ulat ni Jonathan Andal sa 24 Oras, ikinuwento ni Maan Zamora, floor director ni Mike ng 20 years, na pagdating sa studio, may pagkapasaway si Mike. Habang commercial kasi, kumakain si Mike ng kutkutin tulad ng mani. Sabi ng direktor, sabi ng EP, "Sabihin mo, wag na kasing kumain. Ano ang gagawin ninyo? Nagugutom ako." May mga ganun siya. Kahit sabihan ko siya, gagawin pa rin talaga niya. Pag-alala ni Zamora. Sabi nga niya, Carino brutal siyang magmahal. So kung hindi ka niya pagagalitan, hindi kayo mahal, hindi kayo close. Dagdag ni Zamora. Sana may mani sa itaas dyan para hindi mo kami makalimutan. Mensahe nila ni Kay Mike na pumanaw sa edad na 71. So sa mga naulila po ni Mr. Mike Enriquez, taos puso po kaming nakikiramay. It's showtime, suspendido ng 12 days. Ibinaba na po ng MTRCB ang desisyon nila ng suspension sa It's Showtime dahil po sa isang segment kung saan nakitang kumakain ng icing ng cake si Ayon Perez at si Vice Ganda. Hati po ang nararamdaman ng mga viewers, lalo na yung mga nanonood ng noontime shows. Sa mga supporters po ng It's Showtime, para sa kanila, too harsh daw ang desisyon ng MTRCB. At sinisisi nila si Lala Soto, ang head ng MTRCB, porque daw ito ay anak ni Tito Soto, kaya siya daw ay bias. Bakit daw yung pagmumura ni Wally Bayola ay hindi kinall out ng MTRCB? Ako sa tingin ko kasi ito ay live TV, hindi po maiiwasan na tayo ay makapagsalita ng mga hindi kanais-nais o hindi naaayon sa panuntunan ng telebisyon. Tulad po ng pagmumura ni Wally Bayola. Kaya lang, siya po ay humingi ng public apology. Tulad din ito ng nasabi ni Kim Chu, diyan din sa It's Showtime. Instead na vibrato ang kanyang sasabihin, ang nasabi po niya ay vibrator. At ito rin si Cassie Ligaspi sa It Bulaga, imbis na utang ang kanyang sasabihin, utong ang kanyang nasabi. Pero sila ba ay pinatawag ng MTRCB? Well, as of now, hindi pa po. Pero tingnan natin kung yung mga nasabi ni Wally, ni Cassie, at saka ni Kim Chu ay mag-warrant ng pagtawag sa kanila ng MTRCB. At isa pang iniisip ko, bakit nila sisisihin si Lala Soto? Hindi naman po one-woman show ang MTRCB. Hindi lang po isang tao ang nagdidesisyon yan. Although maiintindihan natin yung mga sinisisi si Lala Soto dahil nagkataong anak siya ni Tito Soto na kasama sa EAT na kalaban ng It's Showtime. Sinasabi ng mga supporters ng It's Showtime dahil natatakot ang EAT sa It's Showtime dahil lagi silang tinatalo ng It's Showtime sa rating. Kasi po pagdating sa ratings ng Kantar, lagi pong nananalo ang It's Showtime. Pero pagdating po sa Nielsen, lagi pong kulelat ang It's Showtime. Sila po ay fourth, third lang. At ang naglalaban po talaga ay EAT at Itbulaga. On the other hand, doon naman po sa hindi supporters ng It's Showtime, natural magbubunyi sila. At ang sinisisi naman nila ay si Vice Ganda. Kasi nga naman, itong past few weeks na to, imbis na magpakumbaba si Vice, kung ano-ano pa pong mga parinig ang kanyang sinasabi dyan sa show nila. So ngayon, siya ang sinisisi. So ang dami po mga negative na lumalabas tungkol dyan sa It's Showtime na yan, lalong-lalo na kay Vice Ganda. So ngayon, ang daming taong nadamay sa pagkakasuspindi nila. Sabi po dito sa isang post na nabasa ko, "It is a shame
that the entire team has to suffer as a result of some host's negligence. The production team could have been more vigilant. Hopefully, this will be a lesson for Vice. Pero sa tingin ko, hindi mangyayaring lesson for Vice ito eh. Kasi sa tingin ko, ang nangyayari kay Vice, parang lumaki na ang ulo. Parang akala mo, know-it-all na siya ngayon, na bawat sabihin niya ay tama. Ang dami natin naririnig sa kanya ng mga magagandang mga pangaral. Pero may mga times din na naging overboard na siya. Makikita natin, madalas nilalaro niya yung mga contestants ng show nila. So ito naman mga contestants na to, tinatanggap lang dahil ang nagbitaw ng jokes or na mga insulto ay galing kay Vice Ganda. So siguro nga, sana nga, maging lesson to kay Vice Ganda, magpakumbaba pa minsan-minsan, hindi po makakabawa sa pagkatao natin kung tayo ay magpapakumbaba at humingi ng sorry kung kinakailangan. Well, nasa kanila kasi yan eh. Kung sa tingin ni Vice, hindi kinakailangan humingi ng sorry, wala po tayong magagawa doon. Kaya lang, kailangan niyang tanggapin ang consequences. Pero, hindi na ba natin mapapanood ang It's Showtime? Yan po ay hindi agad-agad. Kasi ito pong It's Showtime will file a motion for reconsideration after MTRCB 12-day suspension ayon po dito sa Philstar Global. ABS-CBN released a statement after the Movie and Television Review and Classification Board suspended its showtime for 12 airing days following complaints against the popular noontime show's July 25 episode. In a statement released last night, the Kapamilya Network said that they will submit a motion for reconsideration believing that the noontime show has not committed any violation. We have received the ruling from the MTRCB indicating that its showtime will be suspended for a duration of 12 days from finality of the decision, ABS-CBN said. We will submit a motion for reconsideration as we humbly maintain that there was no violation of pertinent law, it added. So ayan, hindi naman po basta-basta mawawala sa ere ang It's Showtime. Dahil magpa-file po sila ng motion for reconsideration. So habang tumatakbo po yung motion na yon, ang tingin ko ay makapagpalabas pa rin po ang It's Showtime. Yan naman po ang hihintayin natin kung babalik na rin ng NTRCB ang kanilang desisyon. So kung meron man pong mga nalungkot at nasuspindi ang It's Showtime, meron naman pong mga natutuwa. At isa na po dito yung motivational speaker at ang sinasabing cloud chaser na si Rendon Labador. Sabi po ni Rendon sa kanyang post, "Just in, 12 days staycation is awarded to It's Showtime. Nanalo ang boses ng bayan, itigil ang kahayupan sa SOCMED. Maraming salamat sa MTRCB. Super good job po sa inyong ahensya. Madam Lala Soto, salamat po sa napakagandang aksyon. Magkakasundo po tayong lahat sa pagprotekta ng kabataan laban sa mga kalaswaan. Congratulations Vice and Ayon on this new milestone. #stay motivated." Sabi pa niya sa kanyang post, "It's Showtime, 12 days suspension, record-breaking suspension a TV show ever received. Congratulations, Vice and Ayon." Pero mali po yata dito si Rendon dahil hindi naman po record-breaking suspension ito ng isang TV show. Dahil doon pa po may mga TV shows na nasuspend at ilan po dyan ay mahigit pa sa 12 days ang pagkakasuspend. So ito talagang si Rendon Labador. Lahat na lang po ng issue ay pinapasukan. Kaya nga po siya tatawagan na cloud chaser eh. Ngayon naman, ang kanyang pinapatulan ay itong si Chot Reyes, yung pong coach ng Gilas. Dahil sa dami po ng post ni Chot Reyes ay laging may comment itong si Rendon Labador. So ano na po ba ang nangyari kay Chot Reyes? Siya pa rin po ba ang coach ng Gilas? Ito po ang sabi ni Chot Reyes matapos ng kanilang panalo sa China. Inilabas po ito ng GMA News. Sabi po ni Reyes, "Through all the preparations and through all these times, I always said that judge us in the World Cup, regardless of what happened from the time I was appointed to today. And obviously, we didn't perform, and like I said in the last game, I take full responsibility. And because of that, it is time for me to step down. I hate using the word resign because I am not a quitter. I would like to emphasize to everyone who is asking for that
But at the same time, I signed up to do a job and we did not deliver the result. So I think it's time to step aside and allow the SBP to make a decision for the good of the team and the program. I think it's time for somebody, for someone else. You are all clamoring for some names. Maybe it's time. It has just been brutal. You are part of it. Never mind on me, but on my family and my loved ones. It's just brutal. I will never turn my back on serving the country, but there's a point where I just have to think about my health and my family and my family's health as well. So officially na po, Chot Reyes to retire as Gilas coach. So panalo po si Rendon Labrador dahil ito ang gusto niya at gusto ng nakararami actually ang mag-resign na si Chot Reyes bilang coach ng Gilas. So talaga pong marami din naiinis dito kay Rendon kasi parang lahat na lang, lalo na yung may mga pangalan, inaaway niya na para sa tingin ng iba ay para siya ay sumikat. Well, sikat na po ngayon si Rendon, although in a negative way. Ang dami pong naiinis at nagagalit yan kay Rendon. At siguro alam naman ni Rendon yan dahil malamang nagbabasa naman ng mga comments yan. Pero may style din po itong si Rendon para kahit papano ay naiibsan o nababawasan ang galit ng mga netizens sa kanya. Tulad po nitong issue ng mga bumabatikos sa ating gobyerno na lahat na lang sinisi kay President Bongbong Marcos. So sabi ko nga sa inyo lahat ng pagkakataon ay papasukan ni Rendon Labrador. Pero in fairness naman po, kung meron man siya mga taong inaaway, kung meron man siyang nasasabi na talagang maiinis ka, meron din naman po mga sinasabi si Rendon na ikinagugusto ng mga netizens. Tulad po nitong sinabi niya, huwag ninyong sisihin yung gobyerno, kahit sinong presidente, kahit sinong gobyerno, kung motivated ka, kung lumalaban ka sa buhay, magtatagumpay ka. Huwag tayo puro reklamo, lumaban ka. Ito, ikinatuwa ng mga pro-government. Dahil para sa kanila, meron din naman palang magandang lumalabas sa bibig nitong si Rendon Labrador. Yun nga kaya yon or gusto lang kumuha ng simpatya ni Rendon sa mga pro-government supporters. Ano pa man, naisingit pa rin niya yung salitang motivated dahil siya nga daw po ay isang motivational speaker. Huwag tayo puro reklamo, pero isa na siya sa napakadaming reklamo sa kung sino-sinong celebrity. Lumaban ka. Kung tutuusin lahat naman po tayo lumalaban, kahit na anong kulay mo pa, kahit na anuman ang iyong political affiliation, lahat po tayo lumalaban sa ating mga pinaniniwalaan. Siyempre para sa atin, kung ano yung pinaglalaban natin, yung ating paniniwala, para sa atin ay tama. Ang mangyayari na lang po niyan, hihintayin natin yung panahon kung kailan lalabas yung tunay na katotohanan at kung sino ang tama at mali at kung tama yung iyong pinaglalaban. So hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa mga susunod na issues. Maraming salamat po.